Sarap kasi niya. Good afternoon at nandito tayo ulit ngayon. Alam niyo kung bakit? Nasarapan ako ng todo dun sa nakuha nating prickly pear fruit, kung saan guys, lasang-lasa niya yung hinog na strawberry. Kaya ako siya nabetan guys kasi ang lasa niya ay manamis-namis na maasim, at kung nakatikim na kayo ng strawberry na maasim na matamis, ganun yung lasa niya. And yung nakuha nating huli guys, isang kainan ko lang siya kasi talagang sunod-sunod yung subo niya kasi napakasarap niya talaga guys, nakaka-addict yung lasa niya. So eto nga, at pagka-uwi ni Akari galing school ay sabi ko manguha tayo ngayon at gagawa din ako guys ng jam kasi I think bagay na bagay siyang gawing jam. Ang dami na kagad nakuha ni Akari, masyado siyang excited. At nagdala tayo ng extra lalagyan talaga. Ayan. Kasi para medyo madami-dami yung makuha natin this time. So, daldal yung lola nyo, hindi pala naririnig yung boses ko at buti na lang na-check ko. Yun nga ay dahil nagkamali ako ng binili ng screen protector nitong aking cellphone, natatakpan yung kanyang speaker. So, hindi marinig yung boses ko. Kaya idadab ko na lang guys. At ang ginagawa ko dito, kung makikita nyo, dalawa kami ni Akari na namimitas at ang gamit pa rin natin yung ating handy na panungkit. At yung pinipili lang natin syempre yung red na red, hindi natin sinasama yung medyo maputla pa yung kulay at yung berde pa para matamis na siya, kasi pag yung medyo maputla ay mas lamang yung asim niya. Hindi katulad ng pulang-pula guys, ay medyo matamis na siya, lalo na yung nasa gitnang part niya. Ayan, at napakadami guys. Alam niyo yung last time na pumunta tayo na medyo berde pa yung kanyang mga kulay, ngayon ay pulang-pula na talaga sila. At nadadaan-daanan nga tayo ng mga nag-fishing, tinatanong aanin ko daw yan. So sabi ko lang ay nakakain siya, pero hindi ko na in-explain guys kung ano mga benefits niya, kasi baka magkagulo yung mga tao tapos hindi na natin to mapakinabangan next year, baka pati sila nagkakagulo na next year, diba? So tayo na lang yung nakakaalam niyan. So yun na nga, after natin makuha yung medyo hinog na at yung malalaki dun sa harapan, ay nagpunta naman tayo dun sa may part ng likuran kung saan nandun yung mas malalaki at mas mapupula. Ayan, kahit na medyo buwis buhay dahil ang tinatapakan natin ay medyo matataas at matarik, no? Kung makikita nyo. So, ayan si Papa sunod-sunod na lang sa akin kasi gusto ko ma-experience na ako naman yung namimitas. Kasi si Papa, pag siya namimitas, kahit yung mga berde pa, pinipitas niya na guys. Kaya medyo maasim. Sabi ko, iwanan mo muna yan. Hayaan mo na munang mahinog. Ayan, so ang dami na natin guys na napitas, at si Akari ay nakapuno na kaagad-agad dahil nauna siya namitas kaysa sa akin. Sobrang enjoy na enjoy talaga guys kapag namimitas ng mga ganitong klase. Parang feeling mo ba ay nakakahanap ka ng mga treasure? Ganon yung feeling. At para bang kahit ang dami-dami natin kinukuha, parang hindi siya nauubos. Tapos yung lola nyo dito takot na takot kasi nga hindi naka-flat yung ating pwesto guys. Medyo nakapa-island siya. Kaya pwedeng malaglag yung ating hawak o ako yung malaglag. Tapos ayan, sa inggit ni Akari, bumaba na rin siya kahit na medyo natatakot siya. Parang magsa-surfing lang yung itsura niya. Oh. Tapos kahit yung takot na takot na yung lola nyo, ay nagpagitna pa rin tayo dahil nakikita ko nandun yung malalaki at hinog na hinog guys. So nanghihinayang ako kung iiwan at malalaglag na lang sila. So ayan guys, ganyan kadami yung kinuha natin as of now. Ayan, nakadalawang buckets tayo. Susumahin din natin yung ang kanyang kilo. Ito, siguro nasa 7 kilo na rin to guys. And then ito dahil maliit lang, siguro mga nasa 3 kilo, 4 na kilo lang yan. Ayan. At susubukan natin gumawa ng jam gawa dito sa ating prickly pear fruit. Ayan. Naglalaway na lola nyo. Tingnan nyo yung tinik guys. Napakadami oh. Kaya hindi natin pwedeng hawakan niya kahit eto guys. Yan. Nakita nyo yan. Kinakailangan natin hugasan. Ang sa dami na nakuha natin guys. Ayan. Nakikita nyo. Napakadami pa rin. Parang hindi sila nauubos. Ang kagandahan lang habang kinukuha natin sila, may chance lumaki ang ibang natira na yan. Ayan. Kaya mga makaka-discover na ito na gustong tumikim din. Ayan. Meron natira para sa inyo. Ayan na guys. Yung ating prickly fruit kung saan ay magmumukbang tayo. Dahil talagang guys, nakakatakam talaga siya. Alam mo kanina pinipitas ko pa lang siya. Laway na laway ni lola nyo. Kaya lang kasi nga pag hindi natin siya sinunog muna yung paligid niya, talagang ang sakit sa kamay guys. At parang maiirita kayo. And then for how many days nakakapit talaga siya sa kamay nyo. Diyan, diyan. Tatakamin ko kayo. So dito lately guys, hindi na ako nag-iinarte. Hindi ko na siya kinukutsara. Ginaganyan ko na lang siya. Tapos ang maganda pala sa kanya guys,
kapag kakainin nyo siya, mas maganda sunog na sunog nyo yung paligid niya para, ayan o, nababalitan siya na mas manipis. Kasi kapag hindi masyadong maganda yung pagkakasunog nyo, yung, as in yung tinik lang niya ang nasunog nyo guys, hindi siya masyadong nababalatan, makapal yung balat. Parang ganito, ayan, yung kalahati, hindi natin na luto maigi. Pero pagka nabalatan natin siya maigi, ganyan ang kalalabasan niya guys. Manipis yung kanyang balat. So, makukuha natin ang buong-buong. Ang sarap niya guys. Kakalaway. At marami nagsabi sa akin, nagsuggest sa akin na nakakain yung buto niya. Kaya thank you sa mga nagsuggest. Yes, at tinatry ko na nga kainin yung buto niya guys. Kasi nga, matrabaho siya inguya. At sumasama naman sa pupo nyo. Kaya, no worries. Tadakimasu! 給湯温度が41度に変更されました。 Sarap. Maasim siya na matamis. Pero lamang yung maasim. Ang lasa niya guys, parang kang kumakain ng strawberry na maasim. Pero matamis. Yung bandang pita niya dito guys, ang gustong-gusto ko sa kanya, maalat-alat. Ang sarap. Kaya, siguro to maalat dahil nga sa tabing dagat siya nakatanim. So, malamang ang ina-absorb niyang tubig ay galing dun sa tubig dagat. Ito yung balat. Ang nipis, oh. Sarap niya, guys. And then, kapag may part na matigas, ang lasa niya naman parang bayabas. Ayan, oh, nipis niya, oh, pagka nasusunog natin siya na maganda. Hindi siya lasang, wala kang malalasahan na lasang dahon o lasang cactus. Hindi nyo malalasahan. Ang lasa nyo talaga sa kanya ay prutas. Medyo slimy siya. Pero masarap. Sarap guys. Ito medyo matigas pa. Medyo hilaw-hilaw pa siya. Pero masarap na din. Kahit na matigas-tigas pa siya, masarap. Ayun. Ito sa pagkain niya. Sasama ko na lunakin yung buto. Tapos yung gilid niya yan, pwede nyo pa siyang simutin. Yung hilaw pa masarap kasi guys, malutong-lutong, parang kumakain ng pahinog na mangga. Tapos, kanina in-interview ko nung lolo na nagpi-fishing. Aanin ko daw ba to? Ba't ang dami ko daw kinukuha? Hindi nila alam na nakakain to dito sa Japan, guys. Hindi ko na in-explain. Hindi nila alam, guys, na napakadaming benefits nito. So, yan, guys, nakakatatlo pa lang tayo. Ang sarap kasi niya. Maasim na matamis siya guys. Ang sarap. Nakaka-addict. Ayan. Ang nakakatuwa lang sa kanya guys, bakit siya maalat-alat? Hindi ko lang alam guys sa mga nakatikim sa inyo kung maalat din ba yun sa inyo. Kasi ito guys, yung part na nasa malapit sa balat niya, maalat-alat. Dahil nga siguro nakatanim nga siya sa tabing dagat. Kaya baka isa yun sa cause. O talagang maalat siya. Yan oh. At ito yung mga benefits niya guys. Prickly pear cactus, also known as, is promoted for treating diabetes, high cholesterol, obesity, and hangover. It also antibacterial and anti-inflammatory properties. Some preliminary evidence shows that prickly pear cactus can decrease blood sugar levels in people with type 2 diabetes. Some research also suggests that prickly pear cactus extract may lessen the unpleasant effect of a hangover. So, yung juice niya, guys, pwedeng gawin siyang
pantanggal ng hangover kapag mahilig tayo magiinom sa umaga para hindi tayo groggy. Possibly due to its anti-inflammatory effect. Maganda rin daw siya sa mga nagda-diet. Mataas ang kanyang fiber. Kaya maganda siya guys, lalo na sa mga constipated. Kasi ako guys, hindi talaga ako araw-araw nagpupupo. Pero nung kumakain ako nito, nagtataka ako bakit nagpupupo ako 2 times a day. So, dun ko na-realize. Kasi nga sabi ko mabuto, baka katulad siya ng bayabas na baka maging matigas. Pero no guys, 2 times talaga ako nagpupupo. At very smooth. At kasama nyo yung buto na ilalabas. Kaya nga, pwede siyang survival food. And bukod sa mataas yung kanyang fiber guys, antioxidant and carotenoids niya. Indeed, prickly pear cactus is popular in particularly Latin America where it is a native plant. Daw ay nakakain ng buo, i-boil mo man siya o iihawin. It also made into juice and jam. Side effects for some people include mild diarrhea, increased stool volume. So ayun nga, medyo mapapadami yung pagpupo nyo. So pupo kayo ng pupo, kaya nga kasi nga dahil mayaman siya sa fiber, kaya iingatan nyo din makarami kayo ng pagkain nito guys. Sabi nga lahat, 'di ba? Pag sobra, bawal talaga sa katawan natin. Kaya lang, katamtaman lang talaga. Increased stool frequency and abdominal fullness. Kaya parang feeling mo lagi kang busog pag kumain kayo. Kasi sabi ko kanina, nakakaramdam ako ng gutom para hindi ako ma-attract sa pagkain ng kanin, para hindi ko maisip kumain ng kanin. So, unahin kong kumain nito. Napakadami niyang benefits, di ba? Hindi ka ba naman ma-amaze sa prutas na to? So, ang plano ko dito guys, yung nakuha natin na madami, gagawa talaga ako ng jam. Para every morning ay yun ang ipapalaman ko sa tinapay. At pwede din tayong gumawa ng tinapay na ang palaman niya ay yung prickly fruit natin. And then, makapag-stack tayo. Sarap ng taga guys. Alam nyo, pag yung gilid lang kasing kinain nyo, maasim. Ang ganda ng kulay niya. Pink na pink. Kung nga nyo hindi mapipirme hanggat hindi nyo masusubuan ng ganito. So, ayan, ang balat natin. Yan, So, pag tinanggal nyo to, bukod yung kakainin, ito, yan, ganyan. At sorry guys, naputol pala yung video ko na hindi ko na napansin at ayan na lang yung natira nung kinakain natin siya kagabi dahil sumundo rin ako kay Akari after nyan.